Diyos ay magaling na. Talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa linmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay nagtalaga ng 12 alagad, 12 disipulo. At sa pagtatalaga ni Jesus ng 12 alagad, sila ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan. At nabanggit doon sa ating ibanghelyo na ang kapangyarihang ipinagkaloob ni Jesus ay kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Pero magandang tingnan mga kapatid, kung paano po ba talaga natin naiintindihan ang salitang kapangyarihan. Sa Ingles, ito'y tinatawag nating power. At kapag ang tao sa panahon natin ngayon tinawag na makapangyarihan, ano ang unang mga bagay na pumapasok sa ating isipan? Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang bilhin ang lahat. Kasi makapangyarihan siya. At nung mga panahon na yon, si Jesus, kasama ang kanyang 12 alagad, pinagkalooban niya ng kapangyarihan. Hindi lamang magpalayas ng masasamang espiritu, kundi pinagkalooban niya ng kapangyarihang ipahayag ang salita ng Diyos. Pero kung titingnan natin mga kapatid, sino po ba itong 12 alagad na ito? Tinuturing ba talaga silang makapangyarihan nung panahon ni Jesus? Kung titingnan natin ang 12 alagad na ito, ay mga simpleng mamamayan lamang. Sila ay mga simpleng tao, mga mangingisda. Ang ilan sa kanila, ang tingin ng tao napakababa dahil sila ay makasalanan. Si Mateo, na isang publikano na maniningil ng buwis. At yung pinakasikat, si Judas Iscariote,
na nagkanulo sa Panginoon. Pinili ni Jesus at pinagkalooban ng kapangyarihan. Pero mga kapatid, sana maintindihan natin na ang bawat isa sa atin, pinagkakalooban din ng kapangyarihan ng Panginoon. Pinagkakalooban din tayo ng kapangyarihang magpahayag ng salita ng Diyos. Pinagkalooban din tayo ng kapangyarihang ipakita si Jesus sa ating kapwa. Pero mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ay hindi pagiging mataas, kundi ang tunay na makapangyarihang ipinagkakaloob sa atin ni Jesus ay kung paano tayo mamumuhay kagaya ng Panginoon. The power entrusted to us by Jesus is not just simply to dominate, to overpower others, but the power given to us by the Lord is to be like Jesus. Puno ng pagpapakumbaba, puno ng pag-ibig, puno ng awa. Dahil sa ating mga Kristiyano, ang tunay na makapangyarihan ay hindi nasusukat sa pagiging mapagmataas, kundi sa ating mga Kristiyano, ang tunay na kapangyarihan nakikita sa ating pagpapakumbaba kagaya ni Jesus. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko po yung Ebanghelyo, sabi ko sa aking sarili, ako po bilang pari, sasabihin ko po sa inyo, madali lang naman po talagang magmisa. Madali lang din naman po talagang magbigay ng sermon. Minsan nga po ang sermon hindi naman umaabot ng 10 minuto. Napakadali po niyan. Pero alam niyo po kung ano ang pinakamahirap sa buhay ng pari? Ay pagsasabuhay kay Kristo. Alam niyo po kung anong mahirap sa amin bilang mga pari? Pagsasabuhay ng mga bagay na aming binibigay o sinisermon sa loob ng Eucharistia. Dahil sa tingin natin ang mga pari may kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan na yon, tunay na ipapakita kung paano namin isinasabuhay si Jesus sa aming mga sariling buhay. At yan din po ang hamon sa atin mga kapatid. Nung tayo ay bininyagan bilang mga Kristiyano at Katoliko, pinagkalooban din tayo ng misyon, pinagkalooban din tayo ng kapangyarihan. Pero hindi upang maging mapagmataas, hindi upang manlamang ng kapwa, kundi ang tunay na kapangyarihang ipinagkaloob ni Jesus, pagpapakumbaba at pagsasabuhay kay Jesus. Alam niyo po, ako po ay naka-assign sa eskwelahan. At isang bagay po minsan ng mahirap po kapag ikaw ay pari sa eskwelahan. Alam niyo po kung ano po yung mahirap? Yung maniningil ka ng tuition fee. Minsan po doon sa eskwelahan na aking pinaglilingkuran, nagpahayag po ako ng homilya patungkol sa habag, sa awa. Makalipas ang 1 linggo, mag-i-exam na. Ang haba ng pila para sa promissory note. Haba. Pero isa sa mga magulang nagsabi sa akin, Father, naalala ko yung homilya mo last week. Sabi ko, ano ba sinabi ko? Na ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Dapat tayo din, puno ng habag ang ating mga puso. Kaya sabi niya sa akin, Father, dapat mahabag ka din. Isabuhay mo kung ano ang sinasabi mo. Alam niyo ho, mahirap ho yun. Dahil kung isasabuhay ko yun, wala naman po akong
habag sa aking mga guro na pinasasahuran. Di ba? Pero mga kapatid, malaking hamon po ito, hindi lamang sa buhay ng isang pari, kundi sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Na ang kapangyarihan ay hindi pagmamalaki. Ang kapangyarihang ipinagkaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi pagmamayabang, kundi ang kapangyarihang ipinagkakaloob niya, pagpapakumbaba at pagsasabuhay sa kanyang turo. Hindi ho perpekto ang mga alagad, mga simpleng mamamayan, pero nagsumikap magpakumbaba, nagsumikap isabuhay si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong po ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinapaalalahanan tayo na ang bawat isa sa atin tinatawag at pinagkalooban ng kapangyarihan. Pero nawa ang kapangyarihang ito, gamitin natin sa pagpapakumbaba at pagsasabuhay kay Kristo. Amen.